Kay Soto, nag-number 1 agad sa Japan B-League, hindi ito sa scoring, kundi sa blocks per game. Kung akala mo ay normal adjustment phase lang ang pinagdadaanan ni Kay Soto sa Japan B-League, baka kailangan mo nang manood ulit. Dahil sa likod ng mga highlights at box score, may mas malaking pagbabago na tahimik na nangyayari, at ngayon pa lang ito napapansin ng maraming fans at analysts. Sa loob lang ng ilang laro, nag-number 1 agad si Kay Soto sa B-League, at hindi ito sa scoring, kundi sa blocks per game. Sa isang liga na puno ng imports at veteranong big men, si Kay na agad ang nangunguna sa depensa. 4 na laro pa lang, may minute restriction pa, pero siya na ang block leader ng buong liga. Kung ganito na ang impact niya habang nag-iingat pa, paano pa kapag fully unleashed na siya? Pero mas interesting ang napapansin ng mga nanonood mismo sa laro. Marami ang nagsasabing iba na ang katawan ni Kay ngayon. Mas malaki. Mas mabigat. Mas mahirap itulak sa loob. Hindi na siya yung dating tinatabig ng physical big men. Ngayon, siya na ang bumabangga at umaatras ang kalaban. Ayon sa mga ulat, nasa humigit kumulang 120 kilos na ngayon si Kay Soto. Para may ideya ka, mas mabigat pa ito kaysa kina Rudy Gobert, Jonas Valanciunas, at DeAndre Jordan, na pawang nasa ilalim ng 119 kg. At ang mas mahalaga, balansing-balanse ang katawan niya. Hindi nawala ang talon. Hindi nawala ang timing. Hindi nawala ang mobility. Sa katunayan, may mga pagkakataon pa na nahirapan mismong si Jahlil Okafor, isang ex-NBA lottery pick na nasa 122 kilos, na iposisyon si Kay sa ilalim. May mga eksena na si Kay pa ang nanalo sa banggaan. Kung kaya na niyang makipagbakbakan sa ganitong klaseng katawan, handa na ba siyang makipagsabayan gabi-gabi sa pinakamapipisikal na imports ng liga? At hindi pa rito nagtatapos ang hamon. Sa susunod na laro, makakaharap ni Kay ang number 1 scorer ng B-League ngayong season, si Jarrett Culver, isang former 6th overall pick sa NBA draft noong 2019. Isipin mo yon, sunod-sunod na lottery picks ang nakakaharap ni Kay, mula kay Okafor na 3rd pick hanggang kay Culver. Dagdag pa rito, makakasagu pa rin niya si Jack Cooley, at isang 7-foot Senegalese center, isa na namang matinding bakbakan sa shaded area. May 2 laro pa siya bago ang FIBA break, kabilang ang matchup kontra sa koponan ni Josh Hawkinson, naturalized player ng Japan. Sa madaling salita, walang pahinga ang pagsusulit kay Kay Soto. At ito ang pinaka-importante. Sa kabila ng minute restriction, sa kabila ng pag-ingat, at sa kabila ng adjustment period, number 1 na siya sa blocks sa buong B-League sa top 10, halos puro imports. Pero nandoon sina Kay Soto at AJ Edu, 2 Pinoy na nakikipagsabayan sa pinakamalalakas. Ano ang ibig sabihin nito para sa trajectory ni Kay sa Japan? Kung ganito na ang depensa niya ngayon, kaya ba niyang dalhin ito sa mas mataas pang antas sa Asian competitions, o higit pa? Hindi na lang tanong kung lumakas ba si Kay. Ang tanong ngayon, hanggang saan pa ang kayang abutin ng bago niyang anyo?